Kita niyo yung ating dinner date. Yan yun! Yan yun ang dinner date natin kapag Valentine's Day. At yung kadate natin nandito sa may gilid. Gilid ng ng lote natin. Yan. Yan ang kadate natin. Sa gabi nag-ride! Sa gabi nag-vlog! Yeah! Ipapay, pinchapay! Sa gabi nag-vlog, sa gabi nag-ride. Tapos solid, apart dito sa LRT. Naghihintay, imaginary friend natin ngayon. Ipapay, pinchapay. Yan ang itsura ng harapan natin. Yan ang CCTV. CCTV ng harapan natin. Dito sa LRT. Hi, happy Valentine's. Happy Valentine's Day! Saan tayo? Saan gusto? Libre mo ba ako? May ako man libre. Siyempre, dilibre kita! Ayun lang. Ikaw na bahala. Surprise! Balik tayo Cavite. If you want, doon na lang. Meron pa tayong hindi nakainan doon. Ano doon? Yung Big Benz ba yun? Benz? Benz, wala na yun. Ano ba yun? Sigurado. Balik tayo doon sa may Or dito. Sa 24/7? Uhaw sa uhaw. White chicken. Whatever. Ah, doon sa Orisol. Resort, yung kainan doon, 24 cafe, 24/7 cafe. Oo nga, no? Doon na lang. Ano lang? Unless you are craving for something. Masalimulat na pag-try. Sahod, Valentine's Day, weekend. Oh! All in one. All in one. Grabe. Kaya nga parang binili ako ng pumilit dito kasi ayoko rin ng matagal na dito. Una, Tumagal. hindi teritoryo natin paggabi na. Oo. Maganda doon sa atin. Alas 12 ka pa doon. Ang kimbot lang pa. Ito. Pero for days galing ah. Nagano ko eh. Skyway. Ano pa ang Cavite? Kaya pala. Pero matraffic ngayon no? Ha? Matraffic Yung ngayon. traffic yung pabalik. Ayun lang. Yung papasok. Huwag na tayo. Kaya dito na lang muna. Tease tayo. Yeah. Moving naman eh. Oo. Ng airport. Meron na yun. May successful ang event. At bumababa na po ang ating prinsesa sa ating magandang maliit na sasakyan na kulay dilaw. Isiksik nga ako. Yan na, traffic na naman tayo dito. Nagawa ng linya. Wala namang kakwenta-kwenta yung linya ko. Ano ba linya mga yan? Anong masasabi mo sa 1 year na pagsakay sa ating Wigo? Oh. Ito ang ating siyang ang magre-review ng Wigo natin, si Imaginary Friend. So far, so good. Pero 1 year na, hindi pa ako marunong mag-drive. So, Na-try niya. sana, Na-try niya this last time. year, talagang makapag-drive na ako on my own. Kaya lang mukhang takot ako sa highway kasi ang daming mga motor. Daming motor, daming jeep, Hindi truck, kaya. e-bike. Hanggang Kalaban. Imus City lang ako. Kalaban yan. So, Ano yung feel mo dito sa Feel ko naman sa pagiging Wigo. pasahero? okay naman siya. Hindi siya kasing tahimik or smooth kasi medyo maingay yung rev niya. Pag nag-rev talaga maingay, no? Oo naman. Basta, Pero basta. mas maingay naman. Mas maingay siya. Kasi tatlong cylinder lang. Yeah. Kaya yun ang nagpapaingay tsaka ma-vibrate. Ma-vibrate siya, oo. Maalo. Ano yung top 5 na gusto mo dito? Mga features niya? Kung ano yung mga mga top 5 Siguro yung na upuan, parang, dahil maliit ako, parang enough lang siya. Ganun. Saktong-sakto. Saktong-sakto lang. So, for... Kulang yung leg room. Kung sapo sa puwet. Sa inyo, okay lang. Sa upuan, yan, okay. Pero mga upuan kasi na yung likod, parang kung maliit ka, sakit sa bandang bewang. Parang feeling ko, naka-flat lahat hanggang likod ko, hanggang hips. So, ergonomics sa maliliit. Maliit na kotse para sa maliliit na Sa tao. maliliit na tao talaga siya. Oo, tama. Tamang-tama lang. Tamang-tama lang. Ganun. So, hindi siya, masakit sa likod kahit magtagal kang nakaupo. Ayan tumutupi yung side mirror niya. Sa atin, hindi. Of course, tipid sa gasolina. Parang nararamdaman na super burden talaga siya. Oo, nagagasolina full ka, tank pero mo, tumatagal ng 1.4 lang, 1.4, then parang it can 1 week. 1 week or more, di ba? Balikan sa Maynila. Balikan sa Maynila. Manila, Cavite, 1 week. Oo, 1 week. Full tank, that's 24 liters. Tapos pag minsan lang gamitin, parang isang buwan, o pagpalagay na natin 3,000, dalawang beses ka magpa-full tank, may excess pa yun. Everyday, hatid sundo. Pero not Manila, within Cavite lang. Oo,
Oo, 900cc lang to. Oo, so matipid siya sa gas. Mas okay na to kaysa mag-tricycle ka or mag-motor kasi at least hindi ka nababasa. Hindi ka magana ng kapal. hindi ako matatalsikan na pang opisina na suot. Okay lang. Kung hindi naman efficient, kung sabihin na natin hindi naman malayuan ng gamit, okay siya. Pang city driving lang talaga. Tipid nga. Matipid. Pero kung lagi kayong nasa malayo, gusto nyo lagi kayong every weekend na probinsya o sa nearby cities or malayo ang lugar, so medyo hindi siya Matipid. hindi siya advisable para sa akin. Kasi maliit lang nga siya. 900cc lang, diba? 900cc. So, mukhang hindi niya kakayanin. City driving lang talaga siya. Dito, pang-grocery. Pang-grocery, simba, halid sa natin sundo sa mga bata. Eskwela. Pero kung opisina. practical ka at kung on budget ka, okay na to pang family. Kasi, ano naman to eh, hindi naman talaga siya parang sabihin nating asset. Diba? Kasi sabi mo mga asset din to or liability lang. Kasi nagde-depreciate siya. Pero ginagamit mo naman Pero din. nagamit mo naman din. Pero yun nga, tama lang. Yung ganun. Yung hindi ka Sa mga- nagpo-commute, hindi ka nagmo-motor. Kumbaga on budget lang na family na hindi naman, na kaya naman bumili ng kotse na at may pang monthly nito, may pang gasolina. Okay siya, practical siya talaga. Very practical. Kesa naman na bumili ka ng malaking car, SUV, hirap na hirap ka mag-monthly. As in, ang dami mong racket para lang to sustain yung monthly ng ano. Sa akin, Oo. mahirap i-park. Mahirap. Mahirap hanapan ng parking. Yun, mahirap pa hanapan ng parking. Ito, Okay hindi. lang. Siksik lang. Oo, tsaka kung may excess money ka, wag sa car ilagay. Kuha ko lang. Ano ba? Pangatlong Ano ba naman? Ilan na ba nasabi ko? dalawa. Yun nga, practical, Yung diba? upuan. Upuan, tipid sa gasolina. Tapos, Practical siyang bilhin. presyo. Presyo! Magkano lang? 600, 600, less than 700,000 pesos. O, diba? O, invest mo na lang sa iba. Yung excess mong pera. Kung marami kang pera, kung may-ari ka na ng, kung isa kang C o Sobel or Pangilinan, I think it's okay. Pero kung, employee ka lang, tapos parang monthly basis ka lang, may konting extra ka lang, ganun. Practical siya talaga na bilhin. Kung hindi mo isipin na pang forma, Tsaka anyway, after 5 years, parang pwede mo na siyang i-dispose, ibenta ulit. Then, bibili ka na ulit ng bago, diba? Na kaya mo rin naman, at least, yun nga, may magagamit ka na hindi ka naman nahihirapan, lalo na kung may mga anak ka. So, practical siya for a family na kaya naman magbuwan-buwan at hindi naman sobra-sobra ang pera. At may gusto pang i-invest sa iba. Pwede rin bang masabi na siya ay mas on the, yung economical? Oo. Na mas nangingibabaw yung economical kaysa sa comfort. Oo. Kung Hindi siya depende as comfortable as hindi siya- the other cars Yes, or exactly. SUVs Oo, or depende. even Vios. Hindi mas comfortable pa sa Vios kaysa ito. Nasakyan, ganon. Well, Vios, actually, depende kung anong comfort ang hinahanap mo sa Yung car. umupo, yung Okay naman siya. ganun. Oo, siguro na, mas Kasi comfortable yung the yung more iba the talaga. more na expensive yung car, the more your Oo, mas comfort. comfortable. Siyempre naman. Maraming ilaw, maraming Oo. may Oo. at least meron kang dyan, di ba? Yung makeup Oo. mirror. Yun nga, Sa akin, wala. Kung comfortable naman talaga ang Talaglag. pagbabasihan lang. Oo. Marami talaga. Pero, depende more kung... on economical talaga. Oo. Depende yan kung anong priority mo eh. No, just Yung comfort ba or economical. Depende yan kung anong priority yung mag-asawa lang or talaga going as a from person. point A to point B lang itong sasakyan na ito. Nasa sayo naman yan kung ano yung gusto mo. Pero sa akin o sa amin, priority namin na okay lang. Dati wala naman, nagko-commute lang naman kami. Dati nagta-tricycle lang, dati nagmo-motor. Enough naman a little comfort. And then, yun lang yung kaya So may namin. aircon ka lang, ganun. Oo, magagamit mo back and forth. Hindi naman tayo lagi after sa forma eh. I mean, we started tas wala nga. So, para sa akin, doon tayo
magsa-start, yun ang priority natin, economical. Kasi we have other priority. Iba yung priority natin, hindi yung mga ganito. Kumbaga, ito nakakatulong lang sa atin, pero hindi ito yung number one na priority natin. Yung priority natin yung ang education ng mga bata, yung additional investment, kasi yun ang importante. Yung itsura niya ba? Itsura Sa naman. yung mukha, Wala akong masasabi sa mukha. Kasi gusto ko naman siya talaga. At par naman siya sa At ibang par naman mga siya, oo. kotse na Mukha naman siyang malaki. Lumalaban kan yung design niya sa iba, di ba? Oo naman, hindi naman siya nalalayo talaga na ano. Depende nga rin talaga sa taong... Kaysa yung iba mukhang palaka o whatever. I mean, hindi. Well, sa iba naman kung gusto nilang mukhang palaka. Depende talaga sa choice mo. Ba? Gusto ko maliit, cute, ganon. May iba naman, gusto nila sedan na mukha namang parang mobile, parang gano'n. Or sasakyan ni Batman. Di ba? Depende Saka sa sa lahat tao. ng kulay, ano yung gusto mo other than eto, kung ikaw lang? Dark gray? Dark gray, bakit? Para kasing mas ano siya, mas mukha siyang kotse. Ito mas mukha siyang toy. Kasi yellow. Kasi yellow. Pinagbigyan ko lang yung mag-ama ko kasi gusto nila yellow. Pero ako talaga, mukha siyang kotse. Mukha ka siyang mas feeling ko mas Pag mga dark colors kasi, mas di ba, maganda pa kasi ang elegant. resale value ng mga ganung Yung dark kulay. colors, Dark colors. elegant kasi yun. Or di kaya, yung mga safe colors like white, mas ganun. Kasi wala naman talagang, majority naman ata ayaw ng mga matitingkad di ba? Parang exceptional lang yung gusto mo. Gusto ko mag-yellow, gusto ko Kulay pink or neon blue. neon blue or green, di ba? Aquamarine, green, mga ganun. Hindi mo alam sa So, sa crayola mo lang nasa nakikita. choice talaga ng tao yan. Pero sabi ko nga, sa amin, hindi kami mahilig pumorma sa... Of course, kailangan priority mo rin yung brand na subok na. So good naman, pa. Toyota. Toyota. Toyota naman yun. Reliable brand. Yes. Kung masasabi mo. No, CVT naman siya. Automatic pa. So, okay na. Then, afford ng bulsa. Ganun lang importante sa akin. Afford ng bulsa na hindi ka, yung parang hindi ka manghinayang na gamitin mo everyday kasi may pang-gasolina, may pang-extra ka pa pang-gasolina. Sa mahal ng gasolina ngayon, kung naka-SUV ka, everyday magbabayad ka ng toll, baka sabihin ko, wag na. Ordinaryong empleyado ka lang. Hindi ka naman talagang, kumbaga, average income mo. Earner ka lang. Pagpalagay na natin, diba? Kasi kung mayaman ka talaga, hindi ka mag-stick sa mga ganito. Saka sa price point. Oo, tapos, consider mo rin, Yung sa akin, technology niya, sumasabay doon sa ibang Yes, middle exactly. sedans na Consider naka-CVT mo rin. oo. Ganyan, kunyari CVT, automatic. Consider mo din yung parking Lumilevel mo. din siya. Consider mo din kung saan nakatira. Kung wala ka namang parking, tas daan ka lang. Ibig sabihin, hindi ka sa loob ng... Buti pa nga sa subdivision, kaya paano? Makokontrol pa yung mga labas-pasok ng sakyan, mga homeowners lang eh. Pati kung nasa highway ka lang or dadaanan ka ng mga PUB, di ba? Mga public transportation vehicles, at saka yung mga jeep, yung ganun. Tapos ang sasakyan mo naka-SUV na tag 2 million ng presyo. Di ba hindi ka kakabahan? It's either manakaw yung side mirror mo or magasgasan. So, i-consider mo rin yun. Kung wala kang parking, kahit afford mo pa, kahit gandang-ganda ka sa malaking car, I don't think kailangan mong bumili ng ganun. Kasi sa amin, Kaya may nagsaboy ng kung ano-ano. Yeah, ito pa nga lang, maliit nga lang, parang wala tayong parking kasi wala naman parking lugar namin kahit sa loob ng sabi. Kahit yung pa baka sobrang paano. nakakumot pa nga eh. Oo, ayoko naman ng ganun. So ito, kahit pa paano, kung nagasgasan man ko, okay lang, parang sige, parang hindi ganun ka sakit sa dibdib. Pero kung meron kang 2 million worth of car, then wala kang parking, sa kalsada ka lang, wag na. Parang hindi rin, dahil gusto mo lang pumorma, parang, tapos hindi mo magamit dahil nangihinayang ka sa gasolina, magmotor ka na lang. Matipid! Diba? I mean, diba? Bumili ka ng SUV, tapos parang hindi mo, or mamahalin yung sasakyan, tapos hindi mo magamit-gamit kasi nga, nangihinayang ka sa gasolina. Or, depende naman talaga sa tao kung anong priority nila. Comfort nila, okay, hindi ganun. Pero kung at least ito, may pang gasolina ka na, may pang extra, parang hindi ka gipit na gipit. Hindi yung parang nahihirapan ka sa monthly
mo tapos ayaw mong ano sa ex dahil marami kang expenses, ganun. Or at least, eto, kaya kung may pera ka talaga, kaya mong bilhin ng cash para wala ka ng burden man. The more na malaki, the more yung mga i-maintain mo doon. Ayun din. Mas malaki, mas marami kang gastos. Okay lang naman yun kung meron silang panggastos kasi everyone, mga tao na afford at lifestyle talaga. Yung oo, wala namang masama sa ganun. So, depende nga talaga sa priority. Pero, kung hindi naman talaga, kasi meron talagang taong afford talaga. Sobra talaga yung pera nila. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang at alam mong gusto mo lang magka-car, I think mas economical to, mas practical. Kasi nagtitipid. Yan, single ka, afford mo naman mag-monthly, diba? Tapos, kaya mo naman mag-spend ng pampaayos nito or mga pang-maintenance nito. Or, sa tingin ko, mas practical siya kaysa mag-commute ka minsan na, matraffic. Pero minsan talaga, ang hirap maghabol ng mga bus, umila sa LRT, or MRT, sobrang hirap. So, minsan, lalo na pag maulan. Pag maulan, minsan talaga nakakatulong magkaroon ka ng sariling kotse. Mas maganda rin talaga na kahit papaano may sasakyan ka. Lalo-lalo na sa mga nag-uumpisang pamilya, diba? And with that, would you consider sticking to the brand and to the car kapag may bago ulit? Ay, yan hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Considering kasi syempre, na-experience mo 1 year and kapag naging 5 years na siya, of course, nagle-level up din tayo. Nagle-level up din ang interest natin. would you stick to the Toyota brand I think so. with the car? Kunyari, may bagong Wigo din, would you still stick to the Wigo? That I don't know. Kasi may gusto din naman ako sa Toyota na iba. Ayoko sabihin. Pero, Secret pa. secret ba? Pero, Baka kasi mag-iba din yung pangalan ng brand. oo. Yung model at saka ng isa pa, kotse. baka, anyway. Mag-iba yung pangalan. Oo, like, pero hindi pa siya practical bilhin. Pero within 5 years or Yeah. even Hindi more ko than masabi, that, hindi ko masabi kasi syempre yung mga kotse, nag-iiba ang needs din natin, hindi, siguro sa brand pwede, pero after 5 years, nag-iiba na yung needs natin eh. So, we need a bigger car, kasi malalaki na yung mga anak mo, diba? More efficient, tapos more comfortable kasi may edad ka na. May mga ganon. So, iba na yung kinoconsider mo. Ngayon, kaya mo pang, sige, kahit na aalog-alog kasi maingay, sige, okay, feeling mo parang, tawag mo, naka-tricycle ka. I think it's okay, kaya pa nakatawa, pero pag medyo after 5 years at may nararamdaman, gusto mo naman na para ka na sa aeroplano pag sakay mo sa kotse. Siyempre, nag-iiba din, diba? Hindi ko sinasabi nga would stick to the same car. Mag-iiba din kahit mag-iba pa ng model pa yan. Ayaw mo na matagtag. Ayan, ganon. Ayaw mo matagtag, gusto mo smooth din, maraming ganon. Tsaka syempre, una-una, depende sa budget mo. Kaya time ba, nagka-college ng mga anak mo, yan na ba yung priority mo? Syempre, iba na din, diba? Or baka mas afford mo na yung ganon. Depende din. So, hindi mo masasabi. But for now, sa mga nag-uumpisa talaga at sa mga single na, alam mo yun, gustong magka-car, ganun, mas maganda siyang panimula. Actually, nagkaroon na tayo ng car, di ba? Nissan. Nagkaroon na kami ng kotse Nissan. Nissan Almera. Almera pala, sorry. Pag naka-SUV ka, hindi mo kaya yung sumiksik na gano'n. Kasi wala Almera akong namin makikita. before. Mura pa yung gasolina nun. Diba? Oo, Ganda naman na 14 experience pesos. namin sa Almera. Pero mataas na rin. So far, okay naman. Then, nag-stick na kami. Bumalik kami sa Wigo, iba naman. Wigo! Try naman. Hindi rin nakakasisi na Ang ganda din bilhin naman. to. Oo. And Pero magastos i-experience. din kasi sa gasolina yun. I remember eh. No? Ay, malaki-laki kasi Malaki-laki kasi. Gen 1, Oo. that's 1.6. Oo. And also, it's a conventional automatic. So, kapag conventional automatic, mas malakas yung konsumo ng gas kaysa sa manual. Or, ngayon, CVT. Ito yung CVT na, or automatic na hindi kumukonsumo ng malaki sa gasolina. Iba din yung pag-weekend. May sabi marami kang kotse dapat.
May parking ka. Siyempre, pag marami kang kotse, marami kang parking Oo nga dapat. dapat. Hindi mo na naiiwan yung kung saan-saan. Sa Kakaperwisyo ka bagay, ng ibig tao. sabihin, afford mo nga bumili ng kotse, no? Yeah. So, ibig sabihin, afford mo rin pambili. Grabe ang rush hour, traffic, and Gutom na ako, wala pa sa din. Pero dun sa may Cavitex, nakita ko hindi umaandar at nagbi-build up na siya ng hanggang dun sa may toll Ew. kanina. At least dito traffic pero Moving. Dito na nga tayo malapit sa atin eh. Ang tanong, dinner date pa ba kami? Anong oras na may maabutan ba kaya kami? Aabutan yan. Oo, gusto May niya talaga. aabutan yan dahil gutom ako. Hindi ka ba nag-dinner? Alas 6 ako, alas 6:30 ako umalis. Kasi expect ko na merong na traffic na ganito sa mga dadaanan ko papunta sa SM. Dahil ganun. Ako din, gusto ko. Yan. Diyan po nagtatapos ang ating sa gabi nagbablog, sa gabi nagra-ride. Ako po si Sonit at yung imaginary friend ko. Hanggang sa muli, paalam. Tingnan mo to, dami din mga dito. Uy, dinner, tsaka yung yung may yellow ulit. Kawigo! Ito na lighting. Kami magto-torture ang sarili namin. Magpapagutom. We insisted on Magpapagutom pa kami. Land choice na eh. Ang date dapat namin ay dun sa cafe, blah blah blah. Na maganda yung ambient. Dahil blockbuster ang pila, nauwi kami sa McDo, drive-thru. Yan po nangyari sa amin. Happy Valentine's! Happy Valentine's Day. Magte-take out na talaga tayo pag Valentine's Day. O kaya agahan mo ng alas 4. Okay na lang talaga makipagsabayan. Walang sabayan sa Valentine's. Buti mabilis-bilis ang drive-thru. Alright, good night everybody. Tutok na kami ng mga pinopost-post. Minsan lang magyaya ng dinner date tong asawa ko. Sa haba ng pila, resto, napili namin pauwi kami drive-thru ng McDo. Nauwi kami sa drive-thru ng McDo. Ay, sa gabi nagbo-vlog, sa gabi nag-ride. Iya pa pa, pizza pa. Ako Wala ko nyari mo. kami. Yan, nagdadrive ako. Dali. Handbrake. Pati sa drive-thru, mahaba rin ang pila. Magbasa na lang tayo ng mga Ano ba The tayo? Silent Struggles of Marriage. Mahal ko siya. Pero bakit parang ang hirap? Nuggets and Masama na pa yung 6-piece nuggets, please. Saka Double cheeseburger. with McFloat. With McFloat. Ano po? McFloat. Yun eh. McFloat po. Upgrade, naka-upgrade. Upgrade Masama ang... na pa yung double cheeseburger. Ah, Double cheeseburger po. yung double cheeseburger Sprite. Tapos yung nuggets. Coke float. Coke float. Tatlo lang po dito, sir. Tumugutom ako nang umuwi. Isang kendok na lang. Bahay na. Buti na lang. Malapit. Alam mo, gusto ko talaga kumain. Gusto ko i-date mo ko. Sa shrimp shop, doon sa ATC. Pero, Siya? oo, Di ba sarado na yun? hindi. Shrimp Iba yung galing US. ATC. Iba yung sinasabi mong shrimp. Yung main doon sa hindi. Oo. Wala. Thank you, Jasito. Thank you. Wala na ako ng isang buhit. Kaka-traffic dito. Next window sa ating cheeseburger. Okay lang po makita. Cheeseburger. Shake Shack pala. Hindi shrimp shack. Shake Shack. Shake Shack. Pero gusto ko dali mga bata Shake dun. Shack. Pero sa- Bata ba yun? Hindi. Daling ko sila kainin. Matikman naman nila. Check. Okay. Yan na. May fries, may nuggets. Portion cheeseburger. Driving out the drive-thru, headlights on, and we're ready to go home. Baka may mga maharo. May mga kamote riders. Doon nga, yung iba sa first coffee na lang. Wala nang mapwestuhan. Wala na. Umerazukin ramen din dyan. Ay, okay. Ramen na. Akalaan nyo, Dear Joy still open. Dapat pala dyan na lang tayo, Chokos. Dear Joe. Wala lang. Ay, alam, sayang din yung pera mo. Hindi masarap. Magmakdo ko na lang. Favorite pa rin yung Mac. Oo. Favorite rin yung Mac. Kung hindi lang naman kakaibang kainan mo, Oo. better makdo ka na lang. Siyempre dyan,
Gusto ko na yung Vietnam coffee nila dyan. O, tingnan mo, ang dami pang tao. Sabi niya, matao yung 10:23 cafe. 24 cafe. Ano ba yun? 10:23. Yeah. Dito kami sa Dirjo. Ganun, diba? Hindi kami mag-dear Joe. Iba nag-stay at home na lang nga talaga. So, candlelight. Nabukasan nga. Candlelight's delight. What a date. Okay. Date natin sa kalsada. Yeah. Kasama si Bibi, Ay, si Nico. Wigo, si Nico. Iya, mga kaibigan pa eh.